mare, baha rin ba sa inyo? Samahan nyo kami ngayong araw. Grabe, tingnan nyo yung tubig, napakalalim na, ang bilis lumaki. At yung palayan nga ay lumulubog na. Hindi namin inaasahan na lalaki yung tubig ng ganito kasi matagal-tagal na rin talaga nung nangyari to. Ang hirap ng ganito mga mare. Lalo na't wala kaming kapitbahay. Dahil nasa gitna nga tayo ng bukid. Kaya binabantayan talaga namin kung lalaki ng gusto ang tubig para sa ganun makalikas agad kami. Kung dati pa po kayo nanonood, makikita nyo po talaga yung pinagkaiba. Lubog na po pati pilapil. Lampasita na rin. Ang mga birding dahon ay napalitan na ng tubig. Sa totoo lang mga mare, bata pa kami nung huli namin itong naranasan. Kaya talagang alam namin kung gaano kahirap. At tingnan nyo naman yung kubo natin. Naranasan nyo rin bang bahain? Alam kong mahirap talaga kapag ganito ang sitwasyon. Lalo na kapag hindi naman natin inaasahan. Isa to sa mahirap kapag bahain yung lugar nyo. Sobrang lakas nung naging epekto ng bagyo at tingnan nyo ng mga mare, pumasok na rin sa loob natin. Yung nilagay ni tatay na kahoy para apakan para hindi maputik, nasipaglutangan na rin. Kung titingnan nyo mga mare, parang hindi na to bukid. Para ng ilog mga mare. Baka kaya na rin mga mare mamuhay dito ng pating. Buti na lang mga mare, hindi mahangin kasi lilipa rin yung bubong natin. Ito talaga ang mahirap kapag mahirap ka, no choice ka kundi magtiyaga. Kailangan natin ng lakas ng loob para lumaban sa ganitong sitwasyon ng buhay. Pasasaan din at makakaraos din. Alam ko, isa to sa mahirap na sitwasyon. Pero sa lahat ng nararanasan to, laban lang po. Ang mahalaga ay kasama natin ang ating pamilya at tigtas. At lilipas at malalampasan din natin to. Eto nga si mama pumasok na dahil binabantay niya niluluto niya at inakit na rin pala ni tatay yung lutuan. Eto pala yung papag natin mga mari, inaantay namin kung tataas pa dahil konting-konti na lang talaga. Sa ilalim po kasi ng papag natin ay palisdaan na walang laman. At eto naman po yung labas natin at eto po si mama nagluluto na, tinaas lang po talaga yung kalan para makapagluto tayo. Ganyan na po kalalim yung palisdaan. Lubog na po pati yung mga daanan. Kaya hindi po tayo pwedeng matulog agad-agad dahil babantayan natin. Dahil sa ganitong sitwasyon ay mahirap at delikado at eto nga po nagluluto si mama. Ito ang mahirap kapag wala kayong kalan, kahoy lang. Yung ganitong sitwasyon, yung gusto mo na nang umiyak pero kailangan mo lumaban. Yung tipong hindi ka pwedeng sumuko. Kaya kahit mahirap tayo, magpapatuloy tayo sa buhay. At tingnan nyo no yung mga bata, kahit ganda yung sitwasyon namin, tuwang-tuwa sa ilaw. Kung nararanasan mo to ngayon, huwag kang susuko mga mare. Lahat ng bagay may katapusan at lahat ng bagay may dahilan. Sa mga nararanasan natin na ganito ay nagpapalakas din ito sa atin. Para sa ganun, anumang pagsubok na pagdaanan natin ay kakayanin natin basta magkakasama tayong pamilya. At hanggang dito na lang mga mare. At mag-iingat po kayong lahat lalo na sa panahon ngayon.